Asa mang bride, dapat siya ang naglalagay ng dugo dyan kasama itong si Kuya Brandon, hindi ikaw. Susie, ano ka ba? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Binabastos mong tradisyon namin eh. Wala akong binabastos, kasi kami ang binabastos nyo. Ang sabi mo naman sa amin kasi lang pupuntahan namin dito, hindi kung ano-anong kalokohan. Anong kalokohan? Hindi ito isang kalokohan, Susie. Isa ito sa pinakamahalagang seremonya ng kasal namin dito. Sabi nga sa buhay, expect the unexpected. Tulad na lang sa buhay ko. Wala yata akong plano na natupad. Madalas na iba ang nangyayari, taliwas sa kung ano ang pinlano ko. Hanggang sa natutunan kong tanggapin na lang na kung ano ang pinagkaloob ng Diyos, yon ang susundin ko. Yan po ang tema ng ating kwento ngayong araw, mahal kong Anatics. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Susie. Isang normal na taong may mga kakaibang experiences sa buhay. Bata pa lang malakas ng instinct ko at ang instinct na yon ang naging batayan ko sa buhay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pala sa lahat ng oras dapat na sundin ang instinct dahil kung minsan hindi ito umaakma. Para lubos niyo pong maunawaan ang pinupunto ko, hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang kakaibang karanasan ko at ng matalik na kaibigan ko. Mariel, ang sakit na ng mga binti ko kakaabang dyan sa boyfriend mo. Nilalamok na rin ako, oh. Hay nako, sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka nang sumama pero ang tigas pa rin ng ulo mo. Sumama ka pa rin talaga. Pagkatapos ngayon, nagre-reklamo ka? Hindi ka ba natatakot na baka mamaya kapag wala kang kasama, bigla ka nalang gawa ng masama niyang boyfriend mo? Kasi sa totoo lang ha, pwede ba kitang i-real talk? Kasi hindi ko talaga siya gusto. Hindi naman ikaw makikipag-date sa kanya, kaya okay lang na hindi mo siya gusto. Hindi nakakatawa ha? Hindi lang kasi talaga ako komportable kapag nasa paligid natin siya. Ewan ko ba? Pero ako lang ba yung nakakaramdam na parang may kakaiba sa kanya? Masyado siyang misteryoso. Yun nga ang nagpapagwapo sa kanya yung pagiging mysterious. Ay sus, sige na nga, okay, fine. Baka nagkakamali lang talaga ako ng nasisense sa kanya. Pero kilala mo naman ako, di ba? Malakas ang pakiramdam ko. Pero minsan, nagkakamali rin naman yung pakiramdam mo, di ba? Oo na, sige na. Palagi ka namang may palusot sa akin Pasensya na kayo't na-late ako. Hindi ko inaasahan at traffic pala papunta rito. Di sana inagahan mo. Susie, ano ka ba? Nako, ayos lang Mario. Hindi naman kami naghintay ng matagal Ganun ba? O sige, tara na. Saan nyo ba gustong pumunta? Libre ko na. Ikaw ang bahala. Doon sa restaurant na yan. Diyan yung paboritong kainan ni Mariel. Susie, ano ka ba? Nakakahiya. Anong nakakahiya? Nagtatanong naman siya. O siya, sige. Doon tayo pupunta. Tara na. Mariel, halika. Hawakan mo ang kamay ko at tatawid tayo. Ha? Ano kasi? Hawakan mo na, ang arte naman. Sige na nga. Pero hahawak ka rin sa kamay ko. Napangiwi na lang ako nang humawak nga talaga si Mariel sa kamay ni Mario habang ako naman ay hinawakan niya sa kabilang kamay. Para kaming may love triangle at talaga namang nakakairita. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng boyfriend si Mariel. Sa totoo lang, pangatlong boyfriend niya na ito. Pero sa tuwing nagkaka-boyfriend siya, palagi pa rin siyang pabebe. Ewan ko ba, siguro ganyan lang talaga siya. Sa aming dalawa, ako ang hindi pala boyfriend. Hindi dahil sa pangit ako o
O walang nagkakagusto sa akin, ha? Sadyang hindi para sa akin. Hindi ko pa gusto. Hinihintay ko yung tamang tao na habang buhay ko nang makakasama, hindi yung subok ng subok kagaya ni Mariel. Hindi ko naman siya hinuhusgahan. Nasabi ko na rin yun sa kanya, pero ang sabi niya sa akin, hindi raw niya makikilala ang magiging lalaki para sa kanya habang buhay kung gagaya daw siya sa akin na puro paghihintay lang. Kaya hinayaan ko na lang siya. Mag-best friend man kami, may kanya-kanya naman kaming pananaw sa buhay at nirerespeto namin ang isa't isa. Pagkarating namin sa restaurant na paboritong kainan ni Mariel, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad nang nagpabida ang boyfriend niya. Orderin nyo na ang lahat ng gusto nyong pagkain. Ako nang bahala ha. Libre ko na ang lahat ng kakainin nyo. Hala, nakakahiya naman. Pwede bang maghati tayo sa bayad? Ayos lang sa akin yun. Kung sa'yo ayos na magbayad ka sa isang date, para sa akin hindi. Ako ang lalaki kaya responsibilidad kita. Excuse me, kasama ba ako sa malilibre? Suzy, ano ka ba? Ano ka ba, Suzy? Siyempre kasama ka. Sige na, umorder na kayong dalawa oh. Oh, order na raw ako. Huwag ka nang mahiya, no? Boyfriend mo naman yan. Ano? Sige na nga. Teka, ito na lang ang sa akin, sisig. Sa akin din, isang sisig tsaka isang soft drinks. Nako, pare-pareho pala tayo ng paborito. Sisig din ang paborito ko eh. O siya, sige, i-order ko na ha. Pasamahan mo na din ang kalamansi. Minsan kasi nakakalimutan ng tindera. Sige, walang problema. Agad na sumunod si Mario sa sinabi ko pagkatapos ay dumiretso na sa counter para umorder ng pagkain para sa amin. Ewan ko ba, masunuri naman siya at mukhang mabait pero parang may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Yung tipong kahit parang ang bait na ng pakikitungong pinapakita niya sa amin, tila ba may kulang. Suzy, pwede ba kitang kausapin saglit habang hindi pa bumabalik si Mario? Bakit? Uy, wag mo naman masyadong pahirapan ng boyfriend ko. Pinapahirapan ko ba siya? Hindi naman pagpapahirap ang ginagawa ko sa kanya, Mariel. Sinusubok ko siya kung talagang para sa kanya ka talaga. Alam mo, Mariel, hindi ka pa ba nadadala sa mga naging boyfriend mo dati? Na palaging tinitake for granted ang pagiging mabait at mahina mo? Hindi naman sa ganun, pero kasi natatakot lang ako na baka iwanan na naman ako. Kaya ka nga iniiwan kasi masyado kang mabait. Hindi gusto ng mga lalaki ang sobrang bait na babae. Gusto nila yung may thrill. Kaya nga ang daming cheaters ngayon eh. Bakit si mama at papa? Mabait ang mama ko, kaya nga mahal na mahal siya ni papa. Kahit kailan, hindi nagloko ang papa ko sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Ha? Ano? Uy, ano ka ba? Biro lang. Pero ano kasi, yung papa mo, isipin mo na lang na isa ang mama mo sa mga masaswerteng naka-jackpot ng 5% population ng lalaki na kasama sa matitino. Kasi yung iba, kadalasan na ang dahilan kung bakit nagpapakasal sa mabait na babae para walang palag kapag ng babae na. Ganon? Oo, ganun yun. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo ah. Ano bang pinag-uusapan nyo? Ha? Wala naman. Huwag mo nang alamin. It's a girl thing. Ganun ba? Pasensya na kung nagtanong ako ah. Siya nga pala. Ito na ang order natin oh. Siya nga pala, Suzy. Wala raw kalamansi pasensya na. Anong wala? Imposible naman yata yan. Ang sabi, naubusan daw. Parang tanga naman yan. Hindi pwedeng walang kalamansi ang sisig. Bakit hindi pwede? Mas gusto ngang wala. Hoy, yan kaya ang perfect partner niyan. Ay, teka. Ang alam ko, may mga kalamansi ako dito eh. Ha? May dala kang kalamansi? Pero bakit? Kalamansi is life kasi. Talaga? May kalamansi ka pala? Dapat pala hindi ka na nang hingi. For in case of emergency kasi to. Anyway, kumain na nga tayo. May 3 kalamansi pa ako dito. Gusto mo? O ito sa'yo, Mariel. Gusto mo? Oo, gusto ko. O ito naman sa'yo, Mario. Aray! Bakit mo naman hinampas yung kamay ko?
Hindi. Nasobra lang sa tapik. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kasi, hindi kasi ako mahilig sa maasim. O sige na nga, sa susunod dahan-dahan lang ha. Ang sakit nun. Uy, hindi naman daw sinasadya. Pagbigyan mo na. Hindi naman ako magtatanim ng sama ng loob dahil lang dito. Mabuti pa, kumain na tayo. Mas tumindi ang pakiramdam ko na kakaiba si Mario. Hindi na lang ako nagsalita pero nakita kong nagbigay naman ng kalamansi yung tindera noong may isang customer na bumili. Hindi ko alam kung bakit parang ayaw na ayaw niya ng kalamansi. Inisip ko na lang na baka yun nga, baka ayaw niya sa maasim tulad ng sabi niya. Hindi ko na lang masyadong inintindi ang mga usapan nilang dalawa basta tahimik ko na lang nakinain ang in-order ni Mario para sa akin. Hindi na ako magpapaka-ipokrita. Naririnig ko kung gaano sila kalandi pero pinababayaan ko na lang. Hanggang sa magbukas ng ibang usapan si Mario. Siya nga pala. Kung hindi kayo busy, baka pwedeng samahan niyo ako sa probinsya namin. Kasi kasal ng kapatid ko at hindi pwedeng hindi ako pumunta eh. Ang sabi ni nanay at ng kapatid ko, gusto ka raw nilang makilala, Mariel. Pero kung hindi ka pa handa, ayos lang naman. Talaga? Ipapakilala mo ako sa pamilya mo? Oo eh. Seryoso na kasi talaga ako sa'yo. Pero hindi ba parang sobrang nagmamadali ka yata, Mario? 2 buwan pa lang kayo magkarelasyon tapos ipapakilala mo na agad sa pamilya mo. Paano kung magkahiwalay pa kayo ni Mariel? Suzy, ano ka ba? Huwag mo namang sabihin yan. Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo. So paano nga, Mario? Suzy, naniniwala ako na hindi na kami magkakahiwalay pa ni Mariel. Mahal na mahal ko talaga siya. At kung wala ka pang tiwala sa akin para sa kaibigan mo, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako katiwa-tiwala katulad na lang nito. Ang pag-imbita ko sa inyo sa kasal ng kapatid ko. Tama siya, Suzy. Kung hindi naman seryoso sa akin si Mario, hindi niya naman ako ipapakilala sa kanila, diba? O siya, sige na. Pero kailangan talagang kasama ako. Hindi pwedeng hindi. Ipinagkatiwala ka sa akin nila Tita Bel na bantayan kita rito sa Maynila. Kaya kahit sa probinsya, babantayan kita. Nako, maraming salamat talaga, Suzy. Huwag ka magpasalamat, napipilitan lang ako. Napakaswerte ni Mariel na may kaibigan siyang kagaya mo, Suzy. Maalalahanin. Ang sabihin mo, pakialamera at sagabal. Hindi naman. Mas masayang ang may kasama si Mariel eh. Kahit papano, nawawala ang nararamdaman kong hiya kapag kasama ka. Nakita ko kung paanong namula ang mukha ni Mariel nang sabihin yon ni Mario. Napapailing na lang ako nang isinubo ang huling kutsara ng sisig habang pinanonood silang nagtititigan. Katulad nga ng usapan, talagang sumama kami sa probinsya nila Mario. 2 araw daw kaming mananatili doon bago ang mismong kasal. Kaya naman, Biyernes pa lang ng gabi, umalis na kami kahit kagagaling lang sa trabaho. Ay, nako, ang sakit sa likod. Ay, ayan isasakripisyo ko ang rest day ko ngayong linggo para sa inyo ng boyfriend mo. Ganyan kita kamahal. Sus, minsan lang naman eh. At saka masarap magbakasyon, no? Matagal na rin simula nung huling makakita tayo ng ibang lugar, diba? Sa bagay. Pero sigurado ka na ba talaga rito? Ready ka bang makilala na ang pamilya nila Mario? Oo naman. Nakita mo naman eh kung gaano ka-sincere sa akin si Mario, diba? Makikita mo naman sa mga mata niya. Oo nga, pero kahit gaano pa siya ka-sincere ngayon, malay mo, hindi pala maganda yung ugali ng pamilya niya. At least nakilala ko na sila, diba? Magagawan ko na ng paraan. Ano magagawa ng paraan? Atrasan mo na kamo kapag ganyan. Kahit gaano pa kabait si Mario, kung yung mga magulang niya pangit ang ugali, hindi yun pwede, aber. Wag na lang. Ano ka ba? Wala pa man pero nag-a-assume ka na kaagad sa mga ugali nila. Senaryo lang yun. Hindi ko naman sinasabing totoo ngang pangit ang ugali nila. Oo na, alam ko namang nandyan ka para gabayan ako kahit na anong mangyari. Siya nga pala. Alin dito ang sa tingin mo na mas okay na isuot? Ito bang dress o magpantalon na lang kaya ako? Mahaba ang magiging biyahe natin papunta sa probinsya. Kaya bakit ka magsusuot ng dress?
hindi ka lang magiging komportable. Ay, kung sa bagay. Pero hindi ba parang ang informal nito para sa meet the parents? Kung talagang magugustuhan ka nila, Mariel. Sa taglay mong kabaitan, ewan ko na lang kung hindi pa nila magustuhan yan, no? O siya, sige na nga. Sabi mo eh. At saka baka mailang nga ako katabi si Mario na nakadress ako at ganito lang kahaba. Baka manyakin ka lang dun, ha? Oy, hindi Marespetong klase ng lalaki si Mario. Nagpapaalam nga siya kapag hahawakan niyang kamay ko. Oo na, si Mario na ang gwapo, matipuno, magalang at marespetong lalaki sa buong mundo. Oo na, sige na, nasusuka na ako sa ka-perfectan niya. Tama na. Nasusobrahan na naman ba ako sa pagpuri sa kanya? Sorry naman. Hindi ko lang talaga kasi mapigilan eh. Ito yung first time na nagkaroon ako ng boyfriend na kagaya niya. Kaya nga, kasi kadalasan, puro sira ulo. Well, sabihin na nating siguro nga nagdala ka na talaga sa mga past relationships mo. Eh ikaw, hindi ka pa ba magbo-boyfriend? At saka na yun, Naku, kailan naman kaya yan? kapag hindi na kita kailangang bantayan. Kinakabahan nga ako sa'yo eh. Baka mayat mayan malingat lang ako tapos kung ano na nang pinagagawa mo sa pag-ibig. Matapos nga naming nag-ayos ng mga gamit na dadalhin, hinintay na lang naming sunduin kami ni Mario. Nagsabi nga ako na sa terminal na lang ng bus magkita-kita pero hindi siya pumayag. Mas gusto niyang magkakasama kami papunta ron. Hindi ko na nga lang masabi na ganyan talaga kapag bagong magkarelasyon pa lang. Halos hindi na mapaghiwalay. Hindi sa bitter ako, pero nakita ko na kasi ang cycle ng lahat ng mga naging karelasyon ni Mariel. Ganito lang palagi sa umpisa, pero pagdating sa kalagitnaan, nagkakandal letse-letse na. Wala namang masyadong nangyari sa biyahe namin papuntang probinsya. Bukod sa pinapanood ko ang mga tanawing nadadaanan ng bus na sinasakyan namin, natatanaw ko rin kung paano sila nagbubulong-bulungan at kung paano napapahagik-gik si Mariel na parabang nakakatawa talaga ang sinabi ni Mario. Ilang oras din ang naging biyahe hanggang sa ginising na lang nila ako na nakarating na pala kami. Ay, grabe. Malayo rin pala tong probinsya mo, no? Oo, medyo malayo nga talaga. Pasensya na kayo At hindi ko nabanggit na ganito katagal ang biyahe. Ayos lang din, nandito na rin naman tayo. At least sa susunod alam na namin kung gaano kalayo. Ay, nakapaghanda na sana kami ng husto. Ang ganda pala rito sa inyo, no? Hiwa-hiwalay ang mga bahay, hindi makakastorbo sa isa't isa. Oo. Payapa rito sa baryo namin. Wala masyadong nag-aaway. Hindi tulad sa Maynila, na dikit-dikit ang mga bahay. Kaya naman mabilis ang daloy ng chismis, mabilis din ang away. Ang ibig bang sabihin yan, walang mga chismosa dito sa inyo? Meron din naman pero huwag na muna nating isipin yun. Kaya nga, bakit mo ba iniisip yung tungkol sa mga chismosa? Ewan ko ba? Bigla na lang pumasok sa isip ko. Siguro dahil sa sobrang kaba. Ano ka ba, Mariel? Huwag kang kabahan sa pamilya ko. Mababait sila. Hindi sila nangangagat. Halika na sa loob. Ano kaya kung si Suzy muna ang papasukin? Sobrang lakas talaga ng kaba ko eh. Si Rato, baka mamaya ako pa yung mapagkamalang girlfriend. Ano ka ba? Mauna ka na, dali. Ngayon ka pa talaga kinabahan kung kailan nandito na tayo. Kaya nga, mahal. Halika na. Umawa ka lang ng maigi sa kamay ko. Tara na. Sige. Kinakabahan talaga ako. Tao po. Nay, nandito na po kami. Nanay? Ay! Ang bunso ko! Nakauwi na rin sa wakas. Magandang hapon po, Nay. Ano po? Siya nga po pala. Si Mariel. Girlfriend ko po. Magandang hapon po, Nay. Mano po? Ay, kagandang bata naman ang girlfriend mo, anak. Naku, pagpalain nawa kayong dalawa. Teka, sino itong isa pang magandang dilag na kasama ninyo? Magandang hapon po, Nay. Ako po si Suzy, tagabantay ni Mariel. Matalik na kaibigan niya po. Nakakatawa naman kayong magkaibigan. Talagang sinamahan mo siya hanggang dito, ha?
Ay hala, pumasok na kayo rito sa loob ng bahay para makapagpahinga na kaagad. Maraming salamat po. Pagpasensyahan nyo na ang munting barong-barong namin ha. Hindi man kagandahan ng bahay namin, malinis naman at siguradong komportable. Nako, ayos lang po, Nay. Maganda nga pong bahay niyo eh. Ganito rin ang bahay namin sa probinsya. Ay, namiss ko tuloy ang bahay namin. Di ba no, Suzy? Oo. Ganito nga rin talaga. At saka nakakamiss nga ang amoy ng niluto sa kahoy. Ay, siya nga pala, may niluto akong kakanin para sa inyo. Ang mabuti pa magbihis na muna kayo ha, para makakain na kayo ng merienda. Nay, nasa na pala ang ibang tao dito sa bahay natin? Gusto ko sanang ipakilala itong si Suzy eh. Abala sila sa pag-aayos ng handa para sa kasal. Hayaan mo't mamaya lang din babalik to sila Kuya Baron mo rito. Sige po. Mariel, Suzy, ihahatid ko na muna kayo sa kwarto nyo. Tipikal na bahay sa probinsya ang itsura ng bahay nila Mario. Presko ang hangin at ang sarap sa pakiramdam ng amoy ng kahoy. Mas lalo ko tuloy namimiss ang buhay namin sa probinsya. Hinatid lang kami ni Mario sa isang kwarto kung saan may medyo kalakihang papag na siguradong kasya kami ni Mariel. Pagkahatid sa amin ni Mario, hindi na siya nagtagal at nagpaalam agad na kakausapin daw ang nanay niya. Mabuti dahil kahit papaano, nagkaroon kami ng oras ni Mariel na kaming dalawa lang. Kumusta ang pakiramdam mo sa nanay ni Mario? Bakit ako ang tinatanong mo? Siyempre, ikaw ang nakakaramdam kung mabait ba yung tao o hindi. Di ba sabi mo, malakas ang instinct mo? Oo nga. Malakas nga. Pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko, hindi na dapat ako makialam. Baka kasi kung magsasabi ako, iisipin mong masyado na ako nangingimasok sa buhay mo. So wala kang nararamdamang masamang energy? Tulad ng mga sinasabi mo palagi sa ibang tao na nakakasalamuha ko? Na nakakasalamuha mo rin? Hindi ko masasabing wala. Pero kasi yung nanay ni Mario, ewan ko ha. Pero parang nagpapakitang tao lang at may tinatagong kulo pa rin. At saka hindi pa natin nakikita yung ibang mga kamag-anak niya kaya hindi ko pa nararamdaman yung buong enerhiya ng pamilyang ito. Grabe, para ka talagang may pagka-psychic ano? Ang ganda na nga ng pakikitungo sa atin ng nanay ni Mario pero para sa'yo, may tinatagong kulo pa rin? Bakit ngayon nagrereklamo ka? Sa'yo naman talaga yung nararamdaman ko. Nagtatanong ka sa akin tapos ngayong sinagot kita. Oo na, tama ka naman. May nararamdaman din akong kakaiba eh. Hindi ko alam kung dahil ba nakakailang pa. Dahil syempre bago lang naman tayo rito. Sana nga yun lang ang nararamdaman natin. Pero Mariel, sa ngayon, wag na muna nating masyadong isipin. Siguro mag-enjoy na lang muna tayo sa mga binibigay nilang atensyon sa atin. Kaya nga, at saka nasasabik na talaga akong makakain ng kakanin. Wala na halos tindang kakanin sa Maynila eh. Ay, kaya nga, naamoy ko pa lang yung amoy ng latik at kahoy na ginamit pang gatong. Naglalaway na ako. Sa kabila ng pangambang pareho naming nararamdaman ni Mariel, hindi namin yun masyadong ininda. Nag-ayos na lang muna kami ng mga gamit namin pagkatapos ay lumabas na pabalik sa kusina para kumain ng merienda. Naabutan namin doon si Mario at si Nanay Lucing na abala sa paghahanda ng lamesa. Iba't ibang klaseng kakanin ang nakahain doon, bagay na talagang nagpakinang sa mga mata at nagpakalam sa mga sikmura naming magkaibigan. Wow! Mukhang masasarap po ang lahat ah! Siyempre, nanay kong nagluto ng mga yan eh. Maupo na kayo. Suzy, dito ka. Sige. Maraming salamat. Naghahanda na ako ng mga kakanin para sa darating na kasal. At yung mga yan, ang pagpipilian kung alin ang isasama sa handa. Kung ayos lang sa inyo, pwede bang tulungan niyo akong mamili kung alin ang masarap? Naku, nakakaya naman po kung sa amin manggagaling kung ano ihahanda. Mas mabuti pong ang bride at groom po ang pumili kung alin sa mga yan ang isasama sa handa. Tama po si Mariel, Nay. Kung sa bagay. Tama kayo. Maya-maya lang din darating na ang Kuya Baron mo. Siya nang papipiliin ko ha. Nasiguradong ang mapapangasawa niya ang pipiliin niya.
Pero di ba po may pamahiin na bawal magkita ang ikakasal bago ang araw ng kasal? Tama si Suzy, nak. Ang kuya mo na lang talaga ang pwedeng mamili. Kasi bukas na sila magkikita ulit ng ate mo. Teka lang po pala. Di ba po dapat naghahanda na ang lahat para sa kasal? Saan po ba gaganapin? O baka po pwede kaming makatulong? Nakakaya naman pong nandito lang kami habang abala ang lahat. Nako Susie, huwag mong alalahanin yun, ano ka ba? Mga bisita kayo rito at hindi mga katulong na dinala ko lang dito para tumulong sa handaan. Sa kabilang bahay gaganapin ang handaan kaya doon mag-aayos ang lahat. Kung ganon, ayos lang ba kung mamasyal kami ni Mariel dito sa inyo? Para kahit papano may magagawa naman kami. Ano ba kasing gusto mong makita sa baryo namin, Iha? Po, nakakamiss po kasi yung buhay probinsya. Yung sariwang hangin po, yung ilog, dagat o yung bukid. Nako, kayo talaga. O siya, sige. Ang mabuti pa, Mario. Ipasal mo na sila para hindi sila mabagot dito sa loob ng bahay, ah. Sigurado po ba kayo, Nay? Abayo! Ano bang gagawin nila rito kundi mamasyalin, di ba? Mabuburyong lang sila hanggang bukas kung paghihintayin lang natin sila. Sige ho, Nay. Mariel, saan mo gustong pumunta? Ikaw ba, Suzy? Ikaw naman din kasi ang may gustong pumasyal. Ayos lang sa akin kung dito lang ako. Gusto kong pumasyal sa tabing ilog. Makalanghap lang man ng sariwang hangin. Medyo malayo mula rito sa amin ang ilog ah. Ayos lang ba sa'yo, Suzy? Naku, ayos na ayos. Gusto kong maglakad-lakad. Ang totoo niyan, gusto ko na sanang magpahinga dahil sa pagod na naramdaman ko mula sa biyahe. Pero ewan ko ba, iba ang nararamdaman kong aura ng bahay. Para bang mabigat at nakakapaso. Parang bagay na hindi ko gusto. Kaya nagpumilit akong lumabas. Bata pa lang ako, alam kong may kakaiba na sa paraan ko kung paanong makaramdam ng energy ng tao o kaya naman kahit ng paligid. Kaya mabilis kong malaman kung saan o kanino ako mas komportable o hindi. Pagkalabas namin ng bahay, kaagad akong nag-inat para lang hapin ang mabangong amoy ng probinsya. Hindi naman sa mabaho ang Maynila, sadyang iba lang talaga ang amoy ng polusyon kesa sa amoy ng sariwang hangin mula sa mga puno at halaman. Mario, sa bahay ba ng kuya mo gaganapin ang kasal? Oo. Nagpatayo na muna kasi siya ng bahay bago siya nagpasyang magpakasal. Alam mo na, mas magandang may sarili ng bahay bago magkaroon ng sariling pamilya. Kung sa bagay, tama ka. Saan pala banda? Yun sa kabilang banda yung may umuusok. Nagluluto na kasi sila eh. Hindi ba parang ang aga naman nila ata magluto? Ano ka ba, Suzy? Kapag bukas pa sila magsimulang magluto, baka maghahol na sila sa oras. Baka naman mapanis. Anong oras ba ang kasal bukas? Bukas ng 10:00 ng umaga. Di ba? Hindi ba mapapanis yan? Hindi mapapanis yan dahil sa kahoy niluto. Ganun yun. Mas matagal mapanis ang mga niluto kapag di kahoy. At saka, hulaan ko, adobong unang niluto, no? Oo, yung hindi mabilis mapanis. Hindi ba tayo pupunta roon bago ang kasal? Para makiusyoso? Ikaw talaga, Suzy, oh. Para naman maging pamilyar sa mukha ng mga makakasama natin sa araw ng kasal. Huwag mong masyadong intindihin yan, Suzy. Dahil siguradong isa-isa mo silang makikilala. Ay, ewan. Bakit ko nga ba kasi inaalala? Ang mabuti pa, tulad ng gusto mo, mamasyal tayo ng matiwasay at walang masyadong inaalala. Mabuti pa nga. Dadalhin ko kayo sa puno ng balete. Yung paborito naming tambayan noong mga bata pa kami. Balete? Hindi ba pinamumugaran ng White Lady yun? Naniniwala ka ba sa mga ganun, mahal? Hindi totoo yun. At saka sa dami ng puno ng balete, lahat ba sa tingin mo may White Lady? Sa bagay, pero buti bilang mga bata hindi kayo natatakot o tinatakot ng matatanda. Hindi uso yun sa amin. Siguradong makulit si Mario bilang bata. Pumunta nga kami sa sinasabi ni Mario na puno ng balete. Pagdating doon, tinulungan niya kaming umakyat sa puno para maupo at tanawin ang buong baryo.
Ramdam ko ang saya kay Mariel habang tinatanaw namin ang baryo, ang mga bukirin, ang bundok, at pati na rin ang mga hayop. Ewan ko ba, pero sa mga sandaling yon, nakita kong tunay na masaya nga talaga ang kaibigan ko. Kahit papaano, naisip ko na baka nga sa dinami-dami ng lalaking dumaan sa kanya, baka si Mario na ang tunay na para sa kanya. Mario, ingatan mo ang kaibigan ko ha. Oh, bakit bigla mo naman yata akong sinabihan ng ganyan? Wala lang. Pakiramdam ko kasi ikaw na nga ang the one para sa kanya. Talaga, Suzy? Nararamdaman mo? Oo, hindi na ako kukontra sa inyong dalawa. Naku, mahal. Ibig sabihin talaga na matino kang lalaki para sa akin. Bakit? Si Suzy ba ang magdesisyon niyan? Hindi, mahal. Pero malakas talaga ang pakiramdam ni Suzy pagdating sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bihira lang siyang magkamali sa pagkakilala sa tao. Kaya nga malaking tiwala ko sa kanya eh. Mukhang malaki pala talaga ang tiwala sa'yo ni Mariel, Suzy ah. At mukhang talagang mahalaga siya para sa'yo. Huwag kang mag-alala ha. Hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay mo sa akin. Mamahalin at pakakaalagaan ko siya. Higit pa sa kung anong ine-expect mo. Masaya kong ninitian sina Mariel at Mario bago ko ibinaling ng tuluyan ang tingin sa harap ko. Pinanood ko ang tanawin. Pero hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng paglaanan ng atensyon, mas natuon ang paningin ko sa usok na nagmumula sa bahay ng kapatid ni Mario. Hindi ko na malayang napatitig ako doon hanggang sa may napansin akong kakaiba. Bibihira ang mga taong dumadaan. Bagay na dapat hindi ganito, lalo na at umagang-umaga pa lang. Kung busy ang lahat para sa paghahanda ng kasal, bakit parang walang masyadong tao? Di ba dapat maraming nag-aasikaso? At saka parang wala kaming nakakasalubong na tao. Si Nanay Lusing at Mario pa lang ang nakikita kong tao dito. Kaya nasan kaya yung iba? Gustuin ko mang tanungin si Mario, ewan ko ba, pero ipinagkibit-balikat ko na lamang. Nakalimutan ko rin naman kasi ang detalyeng yon nang yayain niya kaming pumunta sa ilog. Katulad ng sinabi niya, may kalayuan nga talaga. Inabot kami ng 20 minutong paglalakad bago narating yon. Wow! Sa wakas nakarating din tayo sa ilog. Ay, ang sarap ng simoy ng hangin dito. Sayang hindi tayo pwedeng maligo. Kaya nga, mukha pa namang masarap maligo dito, no? Masarap talagang maligo rito. Madalas kaming maligo sa ilog na to nung mga bata pa kami. Sobrang nakaka-relax. Hindi ba pwedeng gawa ng paraan na makaligo tayo rito? Oo nga, parang ang unfair naman kung hindi namin mararanasan gayong nandito na tayo. Naku, wag na. Sa susunod na punta nyo na lang dito. Yung walang okasyon para naman mas ma-enjoy nyo. Sa bagay, tama ka. Mahirap nga namang maligo kung nagmamadali tayo at may hinahabol na oras. Pero bukas pa naman ang kasal, di ba? Hindi naman tayo naghahabol ng oras. Malapit na silang magsimulang maghanda eh. Pero ang sabi mo, naghahanda na sila. Hindi pa yun ang tunay na paghahanda. Mamayang gabi, magsisimula na. At pwede nyo na silang makilala. Ay, bakit parang kinabahan naman ako bigla? Bakit ka naman kinakabahan? Eh, hindi naman nangangain ng pamilya ko. Mabait din naman ang nanay ko, di ba? Pero iba pa rin kapag sa buong pamilya mo na ako ipapakilala. Pakiramdam ko, pati tayo ikakasal eh. Bakit? Saan pa ba tayo patutungo? Hindi ba doon din naman? Ay sus, mahabagang langit. Maawa kayo sa single na nakatayo lang dito, oh. Maging sensitive naman kayo. O siya, kung panira na ako ng moment ninyo, doon na muna ako sa may parting gubat na yun. May nakita kasi akong mga bulaklak. Pwede bang mamitas dito? Oo naman. Basta't wag ka lang lalayo ng husto ha. Oo, ito naman para naman akong batang maliligaw. Diyan na kayo, maglandian kayo, all you want. Hindi ko na sila nilingon pa ulit. Basta't dire-diretso ko nang tinungo yung parte ng gubat kung saan may napansin akong tila gumagalaw. Oo, sa gitna ng landian ni na Mariel at Mario, napansin ko pa talagang may kung anong gumagalaw sa gubat. Hindi naman siya mukhang malaking hayop,
pero na-curious kasi ako kaya sinundan ko. Pagpasok ko sa parte ng gubat kung saan may mga kulay puting bulaklak na sa tingin ko ay bulaklak ng sampagita, doon ko napansin ulit yung tumatakbo. Isang batang babae ang patakbo-takbo at patago-tago pa sa likod ng mga puno, pero kitang-kita din naman. Bata, gusto mo mag-join? Huwag ka na mahiya. Gusto mo bang makipagkaibigan? Ate, tao po ba kayo? Aha. Ay nako, wag mo naman akong tanungin ng ganyan. Sa sobrang ganda ko ba, mukha na akong Diyosa? Seryoso po ang tanong ko. Tao po ba kayo? Oo naman. Pamimiloso ba yung tanong na yan, ha? Kung tao po kayo, bakit po kayo nandito? Aha. Ano kasi, namamasyal lang kami ng kaibigan ko kasama ng boyfriend niya. Ikakasal kasi ang kapatid ng boyfriend niya bukas, kaya naimbitahan kami dito. Hindi po dapat kayo nandito. Kung ako sa inyo, bago sumapit ang gabi, umalis na kayo. Ano? Pero bakit naman? Dahil hindi niyo po kilala ang mga kasama niyo dito. Pero kung hindi po kayo makakaalis ngayong gabi, tanggapin niyo po ito. Isang kwintas na may pangil? Ano to? Para saan to? Isuot niyo na lang po para hindi kanila mapagdiskitahan. Pero... Akin na po, tutulungan na kitang magsuot at baka hindi sa leeg mapunti, baka sa bulsa. Ha? Ano? Ako ang magsusuot nito? Oh, eto na. Nasuot ko na. Happy ka na ba? Huwag niyo pong uhubarin yan ah. Dito lang po ako sa gubat. Ayun po yung bahay namin ng lolo ko. At kung kailangan niyo po ng tulong, huwag po kayong mahiyang kumatok ah. Teka, saan bang bahay ang sinasabi mong bata? Ha? Hoy bata! Hala, nawala. Nasaan na yun? Bakit biglang nawala? Suzy! Nasaan ka na ba? Suzy! Bumalik na tayo sa bahay ni na Mario. Oo. Nandiyan na. Saan ka ba nang galing? At saka, bakit wala ka namang dalang mga bulaklak? Sabi mo kukuha ka ng bulaklak ah. Wala. Naaawa lang ko sa mga bulaklak kaya hindi ko na pinitas. O tara na. Tapos na ba kayo magkwentuhan? Tapos na. Nagtataka nga ako sa iyo kung bakit bigla ka nang napatagal. Akala ko naligaw ka na. Sus, ano ko? Bata para maligaw? Susie, ano, may nakita o nakausap ka pa ba doon? Ha? Wala naman. Nagbumuni-muni lang ako at binigyan ko kayo ng time para sa isa't isa. Sana nasulit yung dalawa. Susie, ano ka ba? Bakit? Hindi niyo nasulit? Ay naku, hina niyo naman pala. Sa mga oras na to, siguradong nasa bahay na si Kuya Brandon. Tara na, para naman maipakilala ko na kayong dalawa. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin para hindi banggitin ang tungkol sa batang nakausap ko. Basta't tinago ko na lang at inisip na hindi naman big deal kung nagsinungaling ako at hindi na binanggit ang tungkol doon. Naglakad kami pabalik sa bahay ni na Mario at nang makarating, naabutan namin ang kumpol ng mga tao sa labas ng bahay. Kung kanina ay gusto ko silang makilala, ngayon pakiramdam ko nanliit ako lalo at lahat sila ay nakatingin sa amin, nakikiusyoso. Hoy Mario, siya na ba yung future hipag ko? Opo kuya, siya nga po at wala nang iba. Magandang hapon po, kuya. Magandang hapon din. Napakabango mo naman. Po? Pasensya ka na ha. Hindi ko na iwasang mapuri ang amoy mo. Mukhang mali ka ata ng pagkakaintindi. Mga ganyang pabango kasi ang gusto ng mapapangasawa ko eh. Anong pabango ba ang gamit mo? Ha? Hindi ko po sigurado kung nandito pa ang amoy, pero ano ho, Avon po, Sweet Honesty. Hindi ko po alam kung uso na po ang catalog dito sa inyo, pero kung babalik po ako dito sa susunod, hayaan niyo po, bibigyan ko po ang asawa niyo. Nako, napakabait mo naman. Aasahan ko yan ha. Siya nga pala kuya, nagsisimula na ba silang mag-ayos para sa seremonyas? Aba oo, hindi ba halata? Tingnan mo nga't ang dami ng excited at napadalaw silang lahat dito. Aba teka, mukhang may kasama ka pa palang isa. Sino naman to? Kuya, si Susie, kaibigan ni Mariel.
Yan ang gusto ko sa'yo, kapatid. Hindi lang isa ang dinadala mo. Kuya, matalik na kaibigan siya ni Mariel. Susie, pasensya ka na sa biro ni kuya ha. Alam kong hindi maganda. Hindi talaga maganda yon. Sa susunod ho, kuya, wag po kayo magbibiro ng ganyan. Medyo nakakabastos po eh. Pasensya ka na talaga ha. Nakakahiya tuloy. Ganito kasi kami magbiruan dito sa amin eh. Pasensya na at nadala ko hanggang sa inyo. Siya nga pala. Dala namin ang mga susuotin nyo para mamayang gabi. Susuotin po mamayang gabi. May ganap ba mamaya? Susie, Mariel, sasabihin ko sa inyo mamaya ang tungkol sa selebrasyon namin bago ang kasal. Tara sa loob. Medyo maraming tao kasi rito eh. Sobrang nailang talaga ako sa paraan kung paano makipag-usap ang kapatid ni Mario. Malayo sa pagiging magalang at marespeto ni Mario, ang kapatid niya ay parang may pagkabastos. Hindi ko alam kung para saan pa at talagang pinuri niya ang pabango ni Mariel pagkatapos sinundan niya pa ng bastos na komento na para bang sinasabi niyang dalawa kaming girlfriend ni Mario. Sa pagkakaalam ko siya yung ikakasal eh. Alam kaya ng bride niya na ganito siya makipag-usap sa ibang babae? Sa tingin ko hindi. Nang sa wakas ay nakapasok na kami sa bahay ni na Mario, doon lang ako tuluyang nakahinga ng maluwag. Grabe kasi ang titig ng mga tao sa labas. Parang hinuhusgahan nila ang buong pagkatao namin mula ulo hanggang paa, tagos hanggang kaluluwa. Ganyan ba talaga yung mga tao rito sa inyo, Mario? Akala ko ba walang chismosa dito? Daig pa nila yung mga chismosa sa Maynila. Nakakapanghina sila kung tumingin. Naku, pasensya na kayo ha. Ganyan lang talaga yan kapag nakakita ng taong galing sa Maynila. Ang puputi kasi ng balat nyo kaysa sa kanila kaya excited sila eh. Akala nila siguro Diyosa kami. Kaya pala. Suzy, ano ka ba naman? Diyosa talaga? Oo, ganyan nga rin siguro yung akala ni... Nino. Wala. Basta yun na lang ang isipin ko kung bakit ganyan sila makatingin sa atin. Para hindi ko na lang isiping hinuhusgahan nila kami. Ay teka, ano nga pala yung ganap mamaya? Tungkol doon, bago kasi ang kasal may selebrasyon kami. Gabi bago ang mismong araw ng kasal. Tradisyonal na sa amin yun. Marami kaming sinasayawan, pinag-aalayan at saka pinagdadasalan para sa masaganang pagsasama ng ikakasal. Ganun ba? At may susuotin kami? Sabi ng kuya mo eh. Oo. Teka, baka nandoon kay nanay yung isusuot ninyo. Eto na! Eto ang isusuot ninyong dalawa. Muntik na akong makapagsalita ng masama nang makita ang isusuot namin ni Mariel. Hindi ako makapaniwala. Magsusuot lang naman kami ng kulay puti na damit na may mga disenyong kulay pula na hindi ko maintindihan kung anong simbolo. Magmumukha kaming sinaunang tao kapag sinuot namin yon. Ayos lang naman sana kung katulad nung sa mga katutubo, pero hindi. Mukha kaming basahan kapag sinuot namin yon. Dahil hindi na siya sobrang puti. Dirty white na siya na para bang ilang daang taon nang pinagpasapasahan ang mga damit na yon. Mariel, magsusuot ka ba talaga niyan? Ano ka ba, Suzy? Kailangan nating sumunod sa tradisyon nila. Ayaw nyo ba nitong mga damit? Pasensya na kayo. Ito lang ang natirang mga damit na nakita namin para sa inyo eh. Pero pare-parehas lang naman ang mga damit na isusuot natin doon bilang tradisyon. Kaya huwag kayo mag-alala na baka kayo lang ang hindi kagandahan ng suot. Nako, hindi naman po. Ayos lang po sa amin yan ni Suzy. Ang ganda nga po eh, makaluma. Hindi nyo na kailangan pang magpanggap. Alam ko naman na hindi talaga kaaya-aya ang itsura nito. Kung hindi nyo gusto, pwede naman kayong tumanggi at hindi na lang sumama mamaya. Ayos lang po talaga, Nay. Isusuot po namin yan. Di ba, Suzy? Opo, isusuot na namin. Para saan pa sumama kami dito kung hindi naman kami sumusunod sa mga tradisyon, di ba po? Tama po si Suzy. Teka lang ho, Nay. Ang ibig sabihin po ba niyan, makikilala na po namin yung bride mamaya? Makikilala ninyo, pero siguradong hindi siya masyadong lalapit. Dahil nga hindi sila pwedeng magkita ni Brandon eh. Hindi matutuloy ang kasal kapag nagkaganon.
O siya, sigurado na kayo na sasama kayo ha? Hindi sasama ang loob nyo na magsusuot kayo ng ganito? Hindi po. Para yan lang naman po. Ba't po sasama ang loob namin? O siya, sige. Ito, kunin nyo na. Aalis na ako at tutulong na ako sa paghahanda para mamayang gabi. Asikasuhin mo yung girlfriend mo at kaibigan niya ha, Mario? Opo, Nay. Ingatan mo sila. At napakahalagang panauhin natin ang mga yan. Aalis na ako. Grabe naman po kung makasabing mahalagang panauhin kami. Feeling ko tuloy sobrang special namin. Special talaga kayo rito. Siyempre, girlfriend ko si Mariel at ikaw naman ang kaibigan niya. Ang mabuti pa, magpahinga na kayo ron. May 3 oras pa bago magsimula ang kasiyahan. Halika na, Suzy. Pahinga na muna tayo at medyo masakit na rin ang mga binti ko sa kakalakad natin. Wala pa kaya tayong pahinga. Hindi ako mapakali. Habang si Mariel ay tahimik na nagpapahinga sa tabi ko, hindi naman ako makapagpahinga ng maayos dahil sa kakaisip tungkol sa kakaibang tradisyon ng pamilya ni na Mario. May mga naririnig akong ganitong klaseng tradisyon. May pasayaw bago ang kasal, pero hindi pa ako nakakarinig ng tradisyon na magsusuot ng parang tangang damit na para bang gagawin kaming katatawanan doon. Nagdadalawang isip talaga akong suotin yon, pero mukha talaga silang seryoso. Mukhang hindi nila gagawing biro, lalo na at si Nanay Lusing na mismong nagbanggit. Imbes na makapagpahinga, mas natuon ang atensyon ko sa pag-iisip. Hanggang sa magising na nga si Mariel at nag-inat na dahil sa sarap ng tulog. Ay, sa wakas, nakapagpahinga na rin kahit papano. Suzy, kanina ka pagising? Hindi naman ako nakatulog eh. Ha? Pero bakit? Anong ginawa mo habang tulog ako? Wala, sinusubukan kong matulog pero hindi ko magawa. Ano ba kasing iniisip mo? Iniisip ko kung tama bang sumama pa tayo sa selebrasyon nila mamaya. Kasi Mariel, baka mamaya gagawin lang pala tayong katatawanan doon. Ano? At bakit naman tayo gagawing katatawanan? Nakita mo naman yung damit, diba? Mariel, wag mo sabihin nagagandahan ka ron. Hindi ako nagagandahan pero tradisyon nila yun. Nakakahiya naman kung hindi tayo susunod. Akala ko ba okay na sa'yo? Bakit ngayon parang nagdadalawang isip ka bigla? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga natin kilala yung mga taga rito. Dayuhan tayo sa lugar na to, Mariel. Baka lang naman nakakalimutan mo. At saka alam mo ba, may nakausap akong bata kanina. Ang sabi niya umalis na raw tayo dito bago sumapit ang gabi. Bakit tayo aalis ng dahil lang sa sinabi ng isang bata? Sinong bata bang sinasabi mo at saan mo siya nakausap? Doon ba sa gubat? Oo, doon sa gubat. May nakausap akong batang babae pero bigla din siyang nawala. Parang binabalaan niya tayo na may hindi magandang mangyayari sa lugar na to. Kaya nga sa tingin ko dapat hindi natin ipagsawalang bahala lang. Mas may tiwala ka pa dun sa batang hindi mo naman alam kung guni-guni lang ba o kung sino man kaysa sa kay Mario na ilang beses na natin nakasama? Malay mo, hindi ko alam, Mariel. Basta kakaiba yung nararamdaman ko at kilala mo naman ako, di ba, kapag ganito? Ay, Suzy, halika nga rito. Halika, kumalma ka. Inhale, exhale. Ayan, wag mong masyadong bigyan ng meaning ang lahat ng mga nangyayari o naririnig mo. Inimbitahan lang tayo dito para sa kasal. Pagkatapos ng kasal bukas, pwede na tayo umuwi. Ganun lang kasimple, okay? Huwag ka na masyadong mag-isip. Suzy, Mariel, hinahanap na kayo nila nanay. Gising na ba kayo? Oh, ayan na si Mario. Okay ka na ba? Nakahinga ka na ba ng maluwag? Ay, kung hindi lang dahil sa'yo, hindi talaga ako sasama rito. O siya, sige na. Titiisin ko na lang muna tong kung anong kakaibang nararamdaman ko. Tara na. Kahit na nagdadalawang isip talaga ako, pilit akong lumabas kasama si Mariel. Ayoko siyang iwan dito. Kung kinakailangang pareho kaming pangit na lalabas ng bahay ni na Mario, papayag na lang ako. Pagkalabas ng kwarto, agad naming napansin na maging si Mario at Nanay Lusing ay nakasuot ng kaparehong damit. Ang pinagkaiba lang ay kulay itim ang sa kanila at puti naman ang sa amin. O diba, pareho lang naman din tayo ng suot sa kanila. Oo na nga. Hali kayo. May ilalagay si nanay sa noon ninyo bilang simbolo.
Pero ano naman yun? Lumapit ka na lang, Suzy, para makalabas na tayo at marami nang naghihintay sa labas. Oo, sige ho. Ito na po. Huwag kang malikot, ha? Aray! Bakit po parang nasusugatan na ata ang noo ko sa talas niyang pinangguhit niyo? Di naman matalas, akala mo lang. Ikaw naman, Mariel, lumapit ka sa akin. Aray! Nay, matalas po yata talaga. Kayong dalawang magkaibigan, para simpleng guhit lang nasasaktan ka agad kayo. Tapos na, oh. Mariel, Susie, huwag niyo nang galitin si nanay. Nay, ako na po ang bahala sa kanila at susunod na kami sa inyo. Di naman ako nagagalit. Nakakainis lang kasi. Di naman matalas eh. Mariel, patingin nga ako ng noo mo. Ito may sugat ba o imagination ko lang talaga yung sakit? Naku, may konting sugat nga talaga. Natural lang yan na may sugat, pero manipis na sugat lang naman at hindi nyo naman dapat ikabahala. Nasugatan kami ng nanay mo, Mario. Kesyo maliit o malaking sugat man yan, nasugatan pa rin kami. Grabe ka. Suzy, hayaan mo na. Ano pa nga bang magagawa ko? Lahat naman yata nangyayari dito ngayon, kailangang hayaan ko na. Ewan ko ba sa'yo, Mariel? Imbis na sagutin ako, pinakitaan na lang ako ni Mariel ng nagpapaawang mukha. Sa totoo lang, hindi na ako naaawa sa ipinapakita niya sa akin na iinis na ako. Para bang lahat na lang kasi dapat naming tiisin. Kahit sa totoo lang, pwede naman kaming umalis na lang. Para sa akin, tama na yung pinagsuot kami ng ganito. Hindi na dapat kami sinugatan pa. Alam kong may iba na magsasabing maarte ako, pero kasi hindi talaga normal tong kinikilos nila. Wala na akong kibo nang tuluyan na kaming lumabas ng bahay. Tahimik lang ako habang hawak ang kamay ni Mariel at sumusunod kay Mario. Madilim na sa labas. Kung susumahin ay 9:00 na yata ng gabi. Hindi ko kasi napansin ang orasan bago kami lumabas ng bahay. Basta't mataas na ang buwan sa langit at bilog na bilog yun. Kinikilabutan ako, Suzy. Akala ko ako lang yung nakakaramdam. Sa totoo lang, para tayong alay. Alay? Ano ka ba naman, Suzy? Ang wild naman ang iniisip mo. Ikaw nga kinikilabutan eh. Kaya nga, pero yun ay dahil lahat ng tao nakaitim. Na para bang kulto sila at tayo yung alay dahil nakaputi tayo. Ano ka ba naman, Suzy? Oh, bakit? Hindi ba? Paano kung alay nga talaga nila tayo dito? Shh! Huwag kayong maingay. Malapit na tayo sa bahay nila Kuya Brandon. Doon magsisimula ang lahat. Ano bang sisimulan? Akala ko ba may kasiyahan kayo? Bakit parang may padasal na nangyayari? Mamaya pa magsisimula ang kasiyahan, Suzy. Kailangan munang magdasal. Magdasal pala talaga. Hindi ako makapaniwala nang dumating nga kami sa bahay ni na Kuya Brandon at nagsisimula ng maglakad ang buong baryo. Lahat sila ay may hawak na itim na kandila habang kami ni Mariel ay sumusunod lang sa kanila. Wala kaming hawak na kahit ano, pero pakiramdam ko, kami ang nasa unahan. Sinusundan namin si Kuya Brandon at Mario na may dalang malaking parang tinidor. Kung ako ang tatanungin, hindi mukhang kasal ang susunod dito. Ayokong manghula, pero kinikilabutan na talaga ako. Hanggang sa dumating na nga kami sa harap ng paanan ng bundok. Kinabahan pa ako dahil akala ko talaga aakyat naman kami doon pero hindi. Lumapit doon sina Mario at Kuya Brandon. Pagkatapos ay sinugatan ng kanilang mga palad saka ipinatak ang dugo sa paanan ng bundok. Maya-maya pa, inilahad ni Mario ang kamay niya kay Mariel at saka ngumiti. Mahal, ikaw naman. Ha? Anong gagawin? Mag-aalay lang tayo ng dugo doon sa bundok na nagbibigay buhay sa baryo namin. Pero ganito ba talagang tradisyon nyo tuwing may ikakasal? Parang kakaiba eh. Mahal, ganito talaga. At kapag tayo na ang ikakasal, ganito rin ang gagawin nila para sa atin. Sige. Teka lang, Mariel. Gusto mo ba talagang gawin to? Suzy, sumunod na lang tayo sa kanila. Susunod? Parang tanga naman tong ginagawa nila eh. Asa ng bride. Dapat siya ang naglalagay ng dugo dyan kasama itong si Kuya Brandon. Hindi ikaw.
Susie, ano ka ba? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Binabastos mong tradisyon namin. Wala akong binabastos kasi kami ang binabastos nyo. Ang sabi mo naman sa amin kasi lang pupuntahan namin dito, hindi kung ano-anong kalokohan. Anong kalokohan? Hindi ito isang kalokohan, Susie. Isa ito sa pinakamahalagang seremonya ng kasal namin dito. Halika na, Mariel. Hindi ako papayag na sa ganitong weirdong pamilya ka mapupunta. Susie, ano ka ba? Huwag mong sabihin susunod ka sa kanila. Simula nung naging magkaibigan tayo, ikaw na palagi ang nasusunod. Ikaw na lang palaging sinusunod ko dahil sabi mo malakas ang pakiramdam mo. Hindi ba pwedeng ngayon? Ako naman ang sundin mo, ha? Hindi kita susundin, Mariel. Kung gusto mong sumunod dyan sa weirdo mong boyfriend kasama yung weirdong pamilya niya, edi sige, bahala ka na. Pero hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Susie, ano ka ba? Hoy! Saan ka pupunta? Kaagad kong hinubad ang damit na pinasuot nila sa amin pagkatapos ay nag-walk out ako. Kaagad na umakyat ang pait sa lalamunan ko kasunod ng pag-init ng pisngi ko. Unti-unting nangilid ang mga luha ko hanggang sa sunod-sunod na itong pumatak. Wala akong nagawa kundi ang umiyak habang naglalakad palayo sa kanila. Napakasakit. Hindi ko akalain na magagawang itapon ni Mariel ang ilang taong pagiging magkaibigan namin para lang sa boyfriend niya na wala pang kalahating taon niyang nakakasama. Pero sino nga ba ako, di ba? Kaibigan niya lang. Kaya bahala na siya sa buhay niya. Bahala siyang sumunod sa lahat ng gusto nila. Habang umiiyak na naglalakad pabalik sa bahay ni na Mario, para sana magkulong na lang sa kwarto, napansin kong tila may sumusunod sa akin. Noong una, akala ko alingaw-ngaw lang yon ang bawat yabag ng paa ko. Pero unti-unti, mas lumalapit yung tunog. Papalakas ng papalakas ang kabog ng dibdib ko hanggang sa hindi na ako nakatiis. Kumaripas na ako ng takbo. Gusto kong lingunin kung ano man ang nakasunod sa akin pero kinakabahan ako na baka kung ano yung makita ko. Kaya pilit ko na lang na binilisan hanggang sa makarating ako sa bahay ni na Mario. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang makita kong nakatayo si Nanay Lusing sa harap ng pintuan. Susie, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat kasama ka nila, Mario? Nay, may humabol po sa akin. Pumasok po tayo sa loob ng bahay at baka pareho po tayo masaktan. Sino bang humahabol sa'yo? Wala naman. Pero Nay, pero... Natatakot man, nilingon ko ang likuran ko para tingnan kung naroon pang sumusunod sa akin pero wala. Iha, hindi ka dapat umalis sa ritual. Mamaya na yung kasal. Ano pong sinasabi niyong mamaya na ang kasal? Di po ba bukas pa yung... Aswang! Laking gulat ko nang harapin ko si Nanay Lusing. Isang nakakatakot na itsura ang naabutan ko. Pula ang kanyang mga mata, lukot ang buong mukha at may matatalas na mga ngipin. Sa sobrang takot ko, napatakbo ako palayo sa kanya. Pero hindi lang pala siya ang ganoon sa baryong ito, maging ang lahat ng mga nakatira dito. Paglabas ko ng gate, sumunod sa akin ang higit sa 10 taong may pare-parehong mukha at lahat sila ay may pare-parehong intensyon. At yon ay ang hulihin ako. Wala na akong pakialam sa kung saan ako pupunta, basta't takbo na lang ako ng takbo habang naririnig ang tila mga gutom na mga halimaw sa likuran ko. Kahit ramdam kong nasusugatan na ang mga binti ko sa kung anumang naaapakan ko, hindi ko yon ininda. Hanggang sa makapasok ako sa gubat. Sa patuloy na pagtakbo ko, nakakita ako ng malaking bato kung saan ako nagtago. Hinihingal na tinakpan ko ang bibig ko para hindi nila ako marinig habang patuloy akong nanood sa kanila. At nang makakalagpas na sana sila sa akin, nabigla ako nang may kumalabit sa balikat ko. Ate! Diyos ko po! Huwag ka pong maingay. Baka mamaya marinig nila tayo. Tara na po. Saan pa tayo pupunta? Sa bahay po namin ng lolo ko. Diyos ko, magiging ligtas pa tayo roon? Baka mamaya isa ka rin pala sa kanila. Hindi po, no. Hindi ako aswang. At saka, babalaan at patatakasin po ba kita kung aswang din ako? O sige na nga.
Tara po, sunod ka lang po sa akin ha. Mahirap nang magtiwala sa lugar na ito lalo na at nalaman kong lahat pala sila ay aswang. Pero pagdating sa batang ito, nagawa kong magtiwala ng husto. Nakarating kami sa bahay kubo nila at naabutan namin ang lolo niya na nakaupo sa isang tumba-tumba habang naninigarilyo ng tabako. Relaxed pa ito habang nagpapatumba-tumba na para bang walang panganib sa labas. Paano niyo po nagagawang mag-relax lang dyan habang may mga aswang na anumang oras na pwede po kayong kainin? Hindi sasagot si Lolo ate. Pipi siya. Ay, sorry. Hindi ko alam na pipi siya pero bakit nga ba? Bakit parang hindi kayo natatakot? Hindi po kami natatakot dahil hindi sila makakapasok dito sa bahay namin. Isang dating albularyo ang lolo ko at ang mga aswang na nasa labas, takot sila sa kagaya niya. Nakita niyo po yung mga nakasabit na yan? Mga pangontra ni lolo yan. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid at nakita ko nga ang mga sinasabi niyang pangontra. Iba't iba ang mga naroon, may buntot pagi, mga bawang, itak at kung ano-ano pa. Alam ko ang mga yon dahil meron din sa bahay ng lolo't lola ko. Saka lang ako napanatag na hindi nga ako mapapahamak kung mananatili lang ako dito. Ano ate, naniniwala na po ba kayo? Oo, naniniwala na ako. Pero kung alam niyo na pala na mga aswang ang nakatira sa baryong ito, bakit nandito kayo maglolo? Wala po kasi kaming ibang bahay kundi dito lang. Kaya wala po kaming pagpipilian kundi dito tumira. Alam niyo po, hindi naman kasi dating mga aswang ang lahat ng nakatira dito. Mga tao lang din po sila noon. Kaso lang, nayanggaw po ang iba. Kaya po naging aswang na silang lahat. Nayanggaw? Anong ibig sabihin nun? Nahawaan po. Tulad na lang ng pag-aasawa nila. Pinapasa nilang nang pinapasa yung lahi nila hanggang sa dumami. Di po ba kayo isa sa pakakasalan? Ay, hindi po. Nako, sinamahan ko lang po ang kaibigan ko rito. Yung boyfriend niya ang nagsama sa amin dito na hindi ko alam. Iisa palang aswang. Ang sabi niya dadalo raw kami sa kasal pagkatapos ganito pala ang mangyayari. Hala ka po ate! Yung kaibigan mo po, nasan siya? Nako, iniwan ko kasi matigas ang ulo. Hindi siya nakinig sa akin eh. Yung kaibigan ko, baka kinain na siya ng mga aswang. Kailangan ko siyang balikan. Teka lang po, hindi po kayo pwedeng basta-bastang lumabas dyan at siguradong nag-aabang yung mga aswang sa labas. Eh paano yung kaibigan ko? Hindi ko siya pwedeng pabayaan doon kahit nasaktan niya yung feelings ko. Alam ko po yun, pero tingnan niyo po si Lolo, may sinasabi siya. Pero wala naman ako maintindihan eh. Hindi naman ako nakakaintindi ng sign language. Ang sabi niya daw po, kung hindi isa sa inyong bride para ngayong gabi, mga alay kayo sa kasal. Kasalan pong pinunta niyo rito, di ba? Opo, kasalan nga. Kung ganon, mamayang hating gabi pa kakainin yung kaibigan mo. Kaya kailangan po natin siyang iligtas bago sumapit ang oras na yon. Iligtas natin? Eh sino? Kasama ka? Ay naku, hindi ko papayag. Bata ka lang. Bata lang ako, pero kabisado ko pong lugar na to. Kayang-kaya ko pong iligtas ang kaibigan mo. Sigurado ka ba? Lolo, hahayaan niyo lang po ba ang apo niyo? Pero imbis na makakuha ng sagot mula sa lolo ng bata, humipak lang itong muli ng usok mula sa tabako. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod na lang sa sinabi ni Yasmin. Yun daw ang pangalan niya. Binigyan niya ako ng mga sandata tulad na lang ng buntot pagi, mga bawang, asin at kung ano-ano pang pwede kong bitbitin. Hindi na rin ako nag-inarte dahil hindi ko kayang iwan na lang ang kaibigan ko sa kamay ng mga aswang. Kahit galit ako doon, mahal ko pa rin siya. Matapos naming mag-ayos ng mga dapat dalhin, binigyan ako ni Yasmin ng relo para daw malaman ko ang oras. Bakit sa akin mo to binigay? Eh ikaw, wala kang orasan? Hindi ko na po kailangan yan. Nalalaman ko naman ang oras sa pamamagitan ng pagtingin sa anino. Talaga? Ang galing naman. Pwede pala yun? Ginagamit na ng sinaunang tao yun ate. Di mo lang po alam dahil may relo na.
Ganun ba? Sorry naman, no? Teka, sigurado ka bang makakalaban ng mga to sa aswang? Baka mamaya mahopya naman ako nito. Mahuhopya po talaga kayo kapag nagtanga-tangahan kayo sa labas. Kahit meron ka po ng mga yan, kung matatakot ka at magpapakaduwag, hindi ka pa rin magiging ligtas. Kaya galingan mo po Ano? Pero paano gagalingan? Mag-abang po kayo sa likod ko at ipapakita ko sa inyo. Matapang na binuksan ni Yasmin ang pinto ng bahay nila at doon ay nakita namin ang mga naglalakihang aswang. Lahat sila'y nakatitig sa amin. Namumula ang mga mata habang umuungol na parabang gutom na gutom. Ilang saglit pa kinabahan na ako para sa mga buhay namin nang tumakbo na patungo sa direksyon namin ang mga aswang. Pero matapang silang hinarap ni Yasmin. Nang ang isang aswang ay nakalapit sa kanya, hinampas niya ito ng buntot pagi at mabilis itong naging abo. Ang mga matatapang na aswang ay tila mga tutang nagsiatras. Sabi ko sa'yo ate, takot sila dito. Kaya diyan ka lang po sa likod ko at sundan mo ko. Grabe ang tapang mo. Hindi naman po masyado, konti lang. Pahambol ka pa talaga. Tara na nga, malapit na maghating gabi. Kailangan na nating maligtas ang kaibigan ko. Ito na nga po paalis na. Kinakabahan man, lakas loob akong sumunod kay Yasmin. Katulad nga ng sinabi niya, kabisado niya talaga ang daan at pasikot-sikot kaya nagawa naming makalusot sa mga nakaabang na aswang. Nagawa naming magtago at panoorin kung ano ang nangyayari sa kanila. Wala na sila sa bundok, nasa bahay na sila ni na Kuya Brandon kung saan ang lahat ay nagkakasayahan na. Hindi ko na makita yung kaibigan ko. Ay, Diyos ko, baka kinainay ng mga aswang. Sino po ba sa mga yun ang kaibigan mo? Yun po bang nakaputi? Oo, siya nga. Nakita mo na ba? Yun lang po, hindi pa. Ay, ano ba yan? Akala ko pa naman nakita mo na. Ay, teka. Ayun siya. Tingnan mo. Nandun siya sa gitna ng mga sumasayaw na aswang. Oo nga po no. At mukhang napapansin na niyang naiiba siya. Tingnan mo po, nangingilid na ang luha sa mga mata niya. Ang talas naman ng paningin mo. Hindi ko na nakikita. Masyado nang madilim eh. Opo, at kailangan na po nating bilisan dahil mukhang ilalabas na nila yung bride. Sa oras na ilabas na nila yung bride, ilalagay na nila yung kaibigan mo doon. Doon po sa gitna, yung puno. Itatali nila dyan at saka po nila yayang gawin yung bride at yung kaibigan mo. Siya ang unang pagkain niya. Nakakatakot naman. Malapit na mag-alas 12. Simulan na natin ang plano. Kaya niyo na po bang humiwalay sa akin ate? Kakayanin. Magkita na lang ulit tayo dito pagkatapos. Siguruhin mo po na makakabalik ka. Ikaw ang dapat makabalik. Dahil kapag hindi ka nakabalik, ewan ko na lang kung ano yung mangyayari sa akin. Nag-sign of the cross muna ako bago tuluyang naglakad papunta sa kaliwang parte ng gate ng bahay ni na Kuya Brandon. Habang si Yasmin naman ang nasa kanang parte. Doon ay sinimulan kong ibuhos ang isang bote ng gasolina sa kahoy para kapag sinindihan na ay liliyab agad. Ganoon ang ginawa ko hanggang sa tuluyan kong maubos ang isang bote ng gasolina. Saktong pagkaubos nun, sinipat ko ang relong suot ko para makita kung anong oras na. Pero laking gulat ko nang makitang saktong alas 12 na pala. Sa pagkataranta ko, agad kong hinanap si Yasmin mula sa kabilang parte ng gate. Pero huli na ang lahat nang umalingaw-ngaw ang nakakaawang sigaw ni Mariel kasunod ng masayang hiyawan ng mga aswang na naroon. Masaya sila na parabang sa wakas ay makakatikim na sila ng masarap na ulam. Ate Suzy, bilisan niyo na po! Sindihan niyo na po! Ano? Yasmin! Ate, nasa na po yung lighter? Nasa inyo po. Kapag hindi pa po natin sinindihan yan, makakain na ng bride yung kaibigan mo. Ay, sorry. Ito na yung lighter. Sinisindahan ko na. Ay, shit, bakit ayaw masindihan? Natataranta po kasi kayo Ako na nga po. Ito, sige, bilisan mo. Ako na pong bahala. Magabang na po kayo dyan sa may gilid. At kapag nagkagulo na yung mga aswang, pasok po agad kayo Susunod ako. Sige, bilisan mo.
Natatarantaman, nagmamadali akong nag-abang sa gilid ng gate. Nakita kong nasindihan na nga ni Yasmin ang lighter. At dahil gawa lang yun sa kahoy, mabilis na sumiklab ang apoy. Imbis na sa bride at kay Mariel ang atensyon ng lahat, nabaling yon sa nagliliyab na apoy. Unti-unting natataranta ang lahat at pinuntahan ang nag-aapoy na gate. Kaya nakapasok ako bit-bit ang itak. Hindi na ako lumingon sa likod. Diretso lang ang tingin ko habang naglalakad patungo kay Mariel na umiiyak habang nakatali sa malaking puno. Suzy, tulungan mo ako. Tinali nila ako. Ipapakain daw nila ako sa bride. Shh, oo na, alam ko, kaya kumalma ka muna. Unahin mong isipin ang kaligtasan mo kaysa matakot ka. Puputulin ko yung tali sa likod mo. Bilisan mo at baka bumalik na sila. Ito na, ang tigas naman ng lubid na itinali sa'yo. Huwag ka malikot at baka masugatan kita. Suzy, nakabalik na sila, Kuya Brandon. Bilisan mo. Nakikita na nila tayo. Ito na, matatanggal na. Ayun na. At saan kayo pupunta? Kuya, pakawalan niyo na kami. Maawa ka pakiusap. At bakit kami maaawa sa inyo? Mas nakakaawa ang asawa ko kapag hindi siya nakakain ng tao ngayong kasal namin. Kailangan niya ng pagkain para lumakas siya sa unang araw namin bilang mag-asawa. Wala kayong makakain sa amin. Magkakapatayan muna tayo. Napakayabang mo naman. At anong magagawa mo? Papatayin ko kayo! Sige nga, patayin mo nga ako. Dali, lumapit ka. Imbis na lapitan siya, dumukot ako ng asin sa bulsa at mabilis na hinagis yon sa mukha niya. Kaagad na umusok ang mukha niya na naging dahilan para mapahiyaw siya sa matinding hapdi. Aray ko. Punyeta kang babae ka. Takbo na, Mariel! Bilisan mo! Pero Suzy, Bilisan mo! At saan ka naman pupunta, mahal? Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Mario, mahal ko. Maawa ka sa amin, oh. Pakawalan mo na kami. Di ba mahal mo ako? Hindi ba nangako ka na pakakasalan mo ako? Oo, nangako ako. Pero pasensya ka na. Hindi totoo ang mga pangakong yun. Hindi ako nagmamahal ng mga pagkain lang namin. Napakasama mo! Niloko mo ako! Masama na kung masama. Kasi masama naman talaga. Nataranta ko nang bigla na lang hablutin ni Mario si Mariel. Hindi ko alam kung anong uunahin kong gawin. Ang kalabanin ba si Kuya Brandon o ang bawiin si Mariel? At dahil mas mahalaga para sa akin ang kaibigan ko, inuna kong kalabanin si Mario. Hinagisan ko siya ng asin. Pilit kong binawi si Mariel, pero pinanghaharang niya lang din sa akin ang kaibigan ko. Hanggang sa itakbo niya na ito papalayo. Hindi! Hindi! Ibalik mo si Mariel! Huwag ka nang magtapang-tapangan pa, bata. Hindi mo kakayanin ang isang lupon ng mga aswang. Hindi ka isang superwoman. Hindi man ako si Superwoman! Alam ko naman kung ano ang kahinaan ninyo! Alam mo nga ang kahinaan namin. Pero, kaya mo bang gamitin yan laban sa amin? Hindi ako nakasagot. Sa halip ay sinugod ko na lang siya at sinubukang paghahampasin gamit ang itak. Pero mailap ito. Mabilis ang bawat kilos niya. Malayong malayo sa lakas ko. Pero hindi ako nagpatinag. Gamit ang lahat ng dala kong pangontra sa mga aswang, inilabas ko ang buong lakas ko. Nilabas ko sa bag ko ang buntot pagi. At pinagahampas yon sa mga aswang na sumubok lumapit sa akin. Kaya lang, tinakasan ako ni Kuya Brandon, pati na rin ng bride niya. Napapagod na lang ako pero parang hindi pa rin sila nauubos. Hanggang sa napilitan akong tumakas imbis na labanan sila.
Mabuti na lang at nakatakas din ako dahil unti-unti nang kumakalat sa buong bahay ang apoy. Hinihingal na hinagilap ko si Yasmin pero hindi ko siya mahanap. Sa halip ay si Nanay Lusing ang nakaharap ko. Sinasabi ko na nga ba, una pa lang na nakita at nakausap kita. Alam ko na talagang perwisyo lang ang dulot mo rito. Di ako perwisyo! Baka kayo! Nananahimik ang buhay namin magkaibigan pero ginulo ng anak mo! Pwisit ka! Ang ayos-ayos ng plano namin, pero ipinahamak mo lang. Ngayon, sirang-sira na ang kasal ng anak ko! Hindi ko kasalanan gusto kong mabuhay, Nanay Lusing! Pwisit ka! Dahil sa pagiging pakialamero mo, mas magiging masaklap ang kamatayan mo! Kaagad na namula ang mga mata ni Nanay Lusing kasunod ng pagnganga niya at ang paglabas ng matatalas niyang mga ngipin. Inangat niya ang kanyang mga kamay na nagladlad ng nakakatakot niyang mga pakpak. Napatras ako sa takot pero imbis na magpadala, pilit kong tinatagan ang sarili ko at hinawakan ng mahigpit ang buntot pagi. At nang sumugod na siya sa akin, pinaghahampas ko siya. Pero dahil hamak na tao lang naman ako, hindi naging ganoon kadali para sa akin. Nasusugatan ako ng pakpak niyang humahampas sa akin, natatamaan ako ng matalas at mainit niyang dila. Alam kong puro sugat na ang katawan ko pero mas matindi ang pagnanais ko na makatakas at mabuhay. Ni hindi ko nga alam kung paano ko siya nagawang mapatumba. Naputol ko ang pakpak niya gamit lang ang buntot pagi. Walang iya ka! Nandito ka pa rin pala! Sinong nandito pa? Siyempre nandito pa ako, no? Hindi ikaw, kundi siya! Nang lumingon ako, nakita ko roon ang lolo ni Yasmin na may hawak na itak. Hindi pala ang hawak kong buntot pagi ang nakaputol sa pakpak ni Nanay Lusing, kundi ang itak ni lolo. At hindi pa siya nakontento. Walang salitang tumalon siya sa harap ni Nanay Lusing at sinaksak ang hawak niyang itak. Tulala lang ako nang walang kahirap-hirap na pinatay niya si Nanay Lusing kahit na matanda na siya. At nang makita niyang tulala lang ako, hinawakan niya ang braso ko saka hinila patayo. Sinenyasan niya akong umalis na pero... Yung kaibigan ko po! Hindi ko po pwedeng iwan yung kaibigan ko. Kailangan niyo po ako. Kahit anong klaseng away pa ang pinag-awayan namin, kaibigan ko pa rin siya at hindi ko siya pwedeng iwan dahil mahalaga siya sa akin. Pinakatitigan ako ng lolo ni Yasmin kaya imbis na itakas ako mula roon, napailing siya at naglakad palayo sa akin. Kaya sumunod na lang din ako sa kanya. Ilang beses ko siyang tinanong pero hindi siya nagsasalita. Saka ko na lang na-realize kung bakit hindi siya sumasagot nang makarating na kami sa gubat. Pipi nga pala siya at kahit anong sabihin ko hindi siya sasagot. Kung sumagot man siya, hindi ko naman maiintindihan dahil wala akong alam sa sign language. Sinundan ko lang siya ng sinundan hanggang sa makarating kami sa paanan ng bundok kung saan sila nag-alay ng dugo bago ko umalis. Doon ay naabutan namin sina Mario kasama si Mariel at ang bagong kasal. Bitiwan niyo na ako! Parating na yung lolo ko! Lagot talaga kayo sa kanya! Hindi na darating ang lolo mo. Mahina na siya. Anong mahinang sinasabi mo? Mas malakas pa siya kaysa sa inyo. Sumasakit lang ang tuhod ni lolo pero sigurado akong papatayin niya kayo. Kasunod ng pagsigaw ni Yasmin ay ang malakas na pagsabog ng buong baryo. Lahat kami ay nabigla at natulala, lalo na sina Mario at si Kuya Brandon. Sa galit ni Mario dahil sa biglang nangyari, kaagad na inihagis niya ang maliit na katawan ni Yasmin. Yasmin! Diyos ko! Hindi kayo makakatakas ng buhay sa baryong to. Sisiguraduhin kong lahat tayo ay mamamatay at mapupunta ng sabay-sabay sa impyerno! Kaagad na nagbago ng anyo si Mario. At ganoon din si Kuya Brandon na sabay sumugod sa amin. Pero hindi sila hinayaan ng lolo ni Yasmin. Nilabanan niya ang dalawang naglalakasang aswang.
Habang ako naman, kinuha ko si Mariel palayo sa kanila. Itinakas ko siya hanggang sa tuluyan na kaming makalayo. At nang masiguro kong nasa maayos na siyang kalagayan, naghanda na ako para bumalik kung nasaan sina Yasmin. Saan ka pupunta, Suzy? Kailangan na natin tumakas! Mauna ka nang tumakas at humanap ka ng pwedeng tumulong sa atin. Hindi ako aalis. Paano ka? Hindi ako mawawala. Tutulungan ko sila Yasmin dahil tinulungan din nila tayo. Malapit na silang makalaya mula sa pagkakulong nila sa baryong to na puro aswang ang naninirahan. Kaya kailangan ko silang tulungan. Pero baka mapahamak ka. May mga dala akong panlaban. Ito isuot mo tong kwintas na ibinigay sa akin ni Yasmin. At saka ito, dalhin mo tong itak. Paano ka lalaban kung binigay mo ng lahat sa akin? Basta, umalis ka na lang, Mariel. Kailangan mo mabuhay. Balikan mo na lang ako kapag nakahingi ka ng tulong. Babalikan kita. Promise. Basta ipangako mo sa akin na babalikan kitang buhay, ha? Promise, buhay ako pagbalik mo. Ayaw man ni Mariel, napilitan siyang umalis bit-bit ang binigay ko sa kanyang itak at yung kwintas na may pendant na pangil. Habang ako naman ay bumalik sa kung saan ko nakitang hinagi si Yasmin. Kitang-kita ko kung paano nasasaktang sinusubukan ni Yasmin na bumangon mula sa pagkakahiga. Yasmin, tulungan na kita. Ay, Diyos ko, ang tapang mo naman kasi. Talagang hinaharap mo sila kahit alam mong ang liit-liit mo. Kaya ko naman po talaga. Madaya lang yung isang aswang eh. Hinagis ako. Anong madaya roon? Ay, naku. Ay, halika na nga. Ihatid na kita sa bahay ninyo. Pero si Lolo po, baka po kung ano nang nangyari sa kanya. Napakalakas ng lolo mo. Nakita mo kung paano niya napatay yung aswang ng nanay noong dalawang kalaban niya ngayon. Hindi nga ako makapaniwala na kinaya yun ng lolo mo. Kahit na po, si Lolo na lang ang natatanging pamilya ko eh. Kaya hindi po ako papayag na mawawala lang siya sa akin. Hindi siya mawawala. Magtiwala ka. Malakas ang kutob ko na malalabanan ng lolo mo ang mga aswang na yun. Sige po ate, magtitiwala po ako sa inyo. O halika na, sumampa ka na sa likod ko. Pero ate, sobrang sakit po ng likod at puwet ko. Halos hindi na po ako makabangon. Nakita mo na, hirap ka na pala talaga tapos gusto mo pang puntahan ng lolo mo. Tinulungan ko si Yasmin na tumayo mula sa pagkakahiga sa lupa. Hinang-hina ang katawan niya kaya tama lang na imbis na hayaan ko pa siyang sundan ng lolo niya, ay inihatid ko na lang siya sa bahay nila. Habang nagpapahinga siya, doon ako naghanda ng mga gamit na dadalhin para balikan ng lolo niya. Kaya lang, saktong pagbukas ko ng pintuan ay naabutan ko na si lolo. Buhay pero puno ng dugo ang buong katawan at hinang-hina itong bumagsak sa sahig. Suzy! Sa wakas nagkita rin tayo ulit. Ito naman, parang 3 taon naman tayong hindi nagkita niyan. Parang 3 taon nga talaga tayo hindi nagkita, no? Sobrang namiss kita. Ang hirap din pala na magkaiba tayo ng trabaho. Mahirap kasi wala kang kadaldalan, no? Oo, kasama na yon. Oh, saan na pala tayo ngayon magde-date? Doon ba tayo sa paborito mong restaurant? Suzy naman, pinaalala mo na naman yung walang yang aswang na ex-boyfriend ko. Ha? Wala naman akong pinapaalala sa'yo ah. Wala. Pero alam ko naman na yun ang pinapahiwatig mo eh. Ayoko na talaga maalala yung aswang na yun. Hindi naman natin matatakasan ang nangyari yun noon. Mas mabuti nga rin na hindi natin takasan para hindi na tayo matakot na mag-move on. Ang kaso, hindi ko pa rin alam kung kailan ako makaka-move on. Natatakot pa rin ako eh, na baka maulit-ulit yung pagkakaroon ko ng boyfriend na aswang. Ano ka ba naman, Mariel? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa 1,000,000 tsansa na magkakaroon ka ng aswang na boyfriend, may 1% ka lang. At naranasan ko yung 1% na yon. So, hindi ka na mag-boyfriend ulit dahil sa nangyari? Di na, natatakot na nga ako. Naku, bahala ka. Nang dahil lang pala sa aswang, masisira ang pangarap mo na magkaroon ng isang pamilya. Bahala na. Naisip ko rin na baka tama ka nga. Baka tama na darating ang tamang lalaki kahit na hindi ko hanapin. Darating din naman talaga. Nagmamadali ka lang kasi kaya nagkakamali ka tuloy sa lalaki.
Kaya nga ayoko na ngang magmadali. Teka lang, total na pag-usapan naman na natin. Kumusta na pala sina Yasmin at saka yung lolo niya? Uling balita ko sa kanila, ayos na ang lolo niya at nakauwi na raw sila galing sa ospital. Mabuti naman kung ganun. Mabuti na lang din at naisugod mo pa sa ospital nung gabing yun. Kung hindi, talagang natuluyan siya. Grabe din kasi yung hataw ni lolo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Paano ba naman kasi? Matagal na rin daw kasi silang nagtitimpi sa mga aswang na yun. At yung gabing yun, ang nakuha nilang pagkakataon para matapos ang dapat matagal na nilang tinapos. Noong gabing yon, sa sobrang pagod ng lolo ni Yasmin, hinimatay ito. Mabuti na lang at nakabalik na si Mariel na may dalang tulong. Kaya naman nasaklolohan ng lolo ni Yasmin na madala sa pinakamalapit na ospital. Nakakapagtaka na walang kahit sino ang nakialam sa nangyaring sunog sa baryong yon. Ang hula namin ni Mariel, baka alam na rin talaga ng mga kalapit na baryo na pugad ng aswang ang baryong yon. Simula din noon, ilang buwan na ang nakalipas pero hindi na naghanap ng ibang lalaki si Mariel. Kilala ko siya bilang mabilis magpalit ng boyfriend, lalo na at hinahanap niya nga ang right one para sa kanya. Pero dahil sa nangyari, mukhang na-trauma siya. Ilang taon na rin ang nakalipas at tumandang dalaga si Mariel. Habang ako, nagkaroon ng asawa at anak. Nagkapamilya na ako at lahat, pero hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang karanasan namin kung saan naimbitahan kami sa kasalang walang kahit na sino ang tao. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Ann. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.